hello everyone. Hello po. Magandang gabi po sa ating Good evening lahat. po. Good evening po sa inyo pong lahat. It's nice to be back again, dear, di ba? Sa ating... Parang nakikita. So, welcome po sa lahat. At, gusto na po kayo. Hello, friends. And welcome back po to Global Harvest Goshen Ministry. Miss Ayan po namin po, kayo. GSGM. So, welcome back po. Miss po namin itong ating podcast. Kaya tonight na po ay today we're diving into a very powerful but sometimes hard to believe promise from God. No? Ito ang ating pag-uusapan for tonight. Yan po sa Romans chapter 8 verse 28. No? Sabi ng verse, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya po ang atin pong podcast for tonight, Q&A, kung tatanungin kita ngayon, no? May nangyayari na bang hindi maganda sa buhay mo? Ayan ang magandang tanong ulit sa atin. May nangyayari bang hindi maganda sa buhay mo? Siguro, oo. Loss, failure, rejection, or pain. So, alam niyo po, lahat po tayo, no? Whether we like it or not, maging honest tayo, no? Dumadaan diyan at madalas, no? Ang tanong natin kay Lord ay, Lord, paano ito magiging mabuti? No? Mas magandang kainatnan pa ba? So, pero po dito sa Romans 8:28 na ating sasagutin for tonight para po sa ating Q&A podcast, pinapaalala po sa atin that sabi doon ulit, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So muli po, ito niyo pong lingkod, Pastor Edric. At si Beth po palagi. Yan. So hindi kami nagsasawa, no, na kayo po ay dalhan ng mga mabubuting mga podcast, no, mga challenges, even Q&A. So itong ating pong podcast for tonight Q&A ay sabi ko nga po ay may tanong na paano nagiging mabuti ang hindi maganda. Ang hirap yan din, no? Paano nagiging mabuti ang hindi maganda? Palagay mo. Mamaya sagutin natin. Yan. So sa lahat po diyan, Shout out. Yan. So, hindi ibig sabihin na lahat ng bagay po ay maganda. Pero sa kamay ng Diyos, yan po ang maganda. Kahit yung hindi maganda, kaya niyang gawing bahagi ng mas magandang plano. Amen? Yes, amen. Pero to be honest, minsan parang ang hirap paniwalaan nito, di po ba? Lalo na kung yung, alam mo din, pinagdadaanan natin, pamilya, buhay natin ngayon ay masakit, hindi maganda, at parang walang silbi, di ba? Kaya ang tanong natin today, paano nagiging mabuti ang hindi maganda? Wow, magandang, very interesting question na ito, no? At itong question na ito ay mula doon po sa Romans 8:28, no? Kung nasaktan ka, nag-fail ka, o dumaan ka sa season ng pain, this episode is for you sa lahat po ito. So, yan, bumati ka muna, mag-shoutout ka muna sa kanila. Okay, good evening po. Shout out po. Yan, kay Ate Evelyn. Hello, Ate Evelyn. Thank you. Palagi ka namin kasama. Si Pastor Glenn de la Cruz from Nueva Ecija. Hello, Pastor. Thank you for watching po. And si Kuya Virgil. Hello, Kuya. Take care po. At ang pinsan po namin si Ivory at si Uncle po. Si Auntie Pressing. Yan. Good evening po, Auntie. At watching po si Pastor Nathaniel Tabilisma. Hi, Pastor. Good evening. At si Ate Telma. Ate Telma, hello po. Regards to Kuya Samson. Yan. And Ate Mirna. Yan. Say hello to Pastor Joel po. Alright, so good evening and happy listening, happy viewing. At, may nag-message po sa akin, sabi, Sister Beth, habol po ako kasi magagaling pa po sa office. Wow, talaga ha. Salamat naman sa dedication ng ating kapatid na yan. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Anyway, may replay naman ito. Kung hindi po nyo maabutan tong live natin, you can watch the replay ng ating podcast. Alright, so sino yan?
Si Kuya Eli. Yan, Kuya Eli Laksina, no? Yan, mga kaibigan natin. May Kenny, mga Kenny Abi natin yan. Sa Kayla, GMC, sa Pampanga. Hello, Kuya Eli. Hello, Kumusta? Ate Simelda. Ayan, Miss you, good Ate evening. Simelda. Namimiss namin yung pansit mo. Tsaka yung kakanin. Ayan, so Kuya Eli, namimiss ko yung sicharong masarap. Ako sa Pampanga, masarap yung sicharon, di ba, Kuya Eli? Chicharon na malutong. The best ang sicharon nila dyan. Okay. Yes. Alright, pag nakita tayo, Kuya Eli, alam mo na. Okay, start na tayo dear sa ating topic na paano nagiging mabuti ang hindi maganda. Ayan. Mauna ka na dahil maganda ka eh. Sige po, tayo po ay hilingin. Manalangin ka muna, mag-pray ka muna. Okay, sige po, tayo po ay manalangin po muna. Samahan niyo po akong manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming Ama sa Langit na palagi pong nakatunghay sa amin. Diyos na napakabuti, Diyos na mapagmahal, Diyos na patuloy na kumakalinga, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mabiyaya ang palaging ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Magandang gabi po, Panginoon, at ang gabing ito, Lord, ay para sa iyo. Samahan niyo po kami, or Holy Spirit, sa aming pong pag-aaral. At ang mga pag-aaral na ito, Panginoon, ay pinaghandaan po namin sa tulong mo po, o Banal na Espiritu. Ikaw po ang maging mensahe po namin sa gabing ito. At ikaw po magbibigay po sa amin ng kalakasan, ng inspirasyon, ng encouragement, O God. At ikaw din po, Panginoon, ang magkakaloob po sa amin ng supernatural wisdom and oil of understanding, O God. I pray for each one of us, O God. And yung spirit of yung understanding and knowledge be upon us, O God. Father, sa gabi po ito ay salamat po sa aming pong mga kapatid, Lord, aming mga magulang na nandito po kasama po namin. Salamat po, Lord, kasi ang sarap po mag-aral kapag sama-sama po kami. Ang sarap po mag-aral kapag ang bawat isa po ay merong iisang puso na ang naisin ay lumalim, Panginoon, sa iyong mga turo, sa iyong mga salita. Kaya dakilang Diyos, dalangin ko po na ang bawat lugar namin, ang bawat tahanan namin, I declare it is a holy ground. And I declare an open heaven, O God, sa bawat tahanan namin, Panginoon. And I cancel, Lord, any distraction, no distraction, O God. I cancel unstable connection, O God, in the name of Jesus. And Father God, I declare, Lord, lahat po ng mga blessings mo, Lord God, lahat ng iyong favor, O God, ay mag-penetrate ito, Lord God, from here to them, O God. And I also pray, O God, na ang bawat kapatid po namin ay nasa mabuti pong health condition. And I believe, Lord, that you are working right now, O God. You are releasing, Lord, your power, your miracles, O God, your blessings, O God, upon each one of us, O God, in Jesus' name. And Lord, ano man po yung situation ng bawat isa po sa amin, Father God, ikaw po ang magsusupply all the things that we need, O God, especially sa aming pong faith, sa aming pong spiritual growth, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Cover us with your precious blood. And I also pray yung mga kapatid po namin na nahahabol, Lord, angel of God, guard them para makasama po namin sila sa oras ito. Maraming salamat po, Panginoon. This is your appointed time, O God, and we will worship you, O God, in spirit and in truth. This is my prayer and declaration, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, sige. So, amen. Mauna ka na din. Ikaw ang unang segment. Ayan. Ladies So, first. yeah. Andyan si Ate Lynn. Hello, Ate Lynn. Yun, Ate Lynn. My twin sister. Ayan si Kuya Joey. Kuya Joey Pogi. Kasama Ayan. mo ba dyan? Sige po. Sige. Okay. Hataw. Okay. Ang title po na ating pong pag-aaralan ay paano nagiging mabuti ang hindi maganda. Nung sinabi po sa akin ni Pastor to, parang nalito ako, ha? Ano yun? Paano nagiging mabuti ang hindi maganda? Okay, sige po.
point 1 po tayo. So, not everything is good, but God can use everything for good. Okay, ulitin ko po. Not everything is good, but God can use everything for good. Okay. Kapag sinabi po ni Apostle Paul sa Romans 8:28 na all things work together for good, ang ibig sabihin po nito ay lahat ng nangyayari sa atin ay good by itself. Yan. So, coming from Paul, naranasan po ni Apostle Paul po ito kaya ito po ay authentic at talaga pong totoo, no? So, hindi po to fake news. Yan. So, mag-reality check po tayo. Yan, sige, tignan nga po natin kung paano nagiging mabuti ang hindi maganda. Ang sakit ng betrayal. Yan. Ano ba yung betrayal sa Tagalog? Betrayal, yung Traidor ka. yung sinira ang tiwala mo. Betrayal. Yun. Sakit yan, di ba? Yung katulad ng ginawa ni Judas Iscariot, 'di ba, sa ating Lord Jesus Christ. Yan. Yung sakit po na betrayal, mabuti po ba 'yan? 'Di ba hindi po 'yan good? Yan. Yung mawalan po ng trabaho, yan, hindi po good 'yan. Okay? Yung mawalan po ng mahal sa buhay, yan, definitely hindi po good. Yung umasa ka sa isang mabuting kinabukasan para sa family mo, tapos it turned out na hindi naging maayos. Nag-fail, parang devastated pa. So hindi po yung good. Okay. Now, so let's not try to be toxic positive and say it's okay. Everything is good, no? Ito po yung isang bagay na sa pag-aaral po namin kasi dahil nag-handle po ako ng online study group. Yung LGI. Yes. Gusto po ng Lord na maging honest po tayo. Hindi tayo nag-sugar coating na hindi good, you are in pain, tapos sabihin mo, no, it's good, I'm okay, everything is good, no? Pero dito po sa ating pag-aaral, it's okay to say it's okay not to say it's not good, no? So, okay lang po 'yun. Gusto ng Lord na maging honest po tayo sa Kanya. Gusto ng Lord na sinasabi po natin sa Kanya kung ano po yung saloobin po natin. Kung nasasaktan tayo, then sabihin po natin kay Lord. Kung talagang okay po tayo, sabihin natin okay. Anyway po si Lord, sabihin man natin okay, pero deep inside, we're not okay. Alam po ni Lord po iyon, no? So there are things that are painful, unfair, and we cannot consider good. But here's the good news po. Even if the situation is not good, God can use it for good. Amen, no? So meron po yan the enemy meron kanta niyan the enemy meant it for bad, but the Lord will turn it into good things, no? Yan, no? Parang ano yata yung aking sinabi. O basta alam niyo na po 'yon. Ang kaaway po, gumagawa po siya ng hindi ko matandaan yung kanta eh. Ang kaaway po gumagawa kasi ng mga bagay na hindi mabuti. Ayaw ng kaaway kasi ng maganda eh. Ayaw niya ng kaaway ng good. Gusto niya bad, gusto niya yung nasasaktan ka, gusto niya yung po bang hindi nagiging maayos ang buhay, no, natin. Pero sa kabila po ng situation na yun, defeated pa rin si Satan kasi yung mga ginagawa ni Satan na yan ay God will turn it for good for us. Yan. Amen, no? So, magbigay lang po ako ng some illustration. Okay. So, parang ingredients po ng cake yan. Ya? Kung titikman mo po isa-isa. Nandiyan po ba si Vanji? Shout out Vanji, no? Yan, si Vanji, ano po yan eh. Masarap magluto po ng pastry tsaka cake po yan, nagbe-bake po yan, no? So, kung halimbawa po, titikman po natin isa-isa yung mga ingredients po ng cake. Halimbawa, yung flour, yung harina. Titikman po natin yan, ano po ang lasa? Mapakla, di po ba? Tapos, tikman po natin yung raw egg. Hilaw. Yung hilaw na itlog. Ano po? Hindi masarap. Malansa po siya, di po ba? Ngayon, kung titikman naman po natin yung baking powder, ano po ang lasa ng baking powder? Mapait.
Kung titikman naman po natin yung sugar, ayan, matamis po yan, no? So, ang ibig ko po sabihin dyan, kapag katinikman po natin isa-isa po yan, hindi po masarap, no? Not good, no? Not good to taste po yan. Pero kapag pinagsama-sama po yan ng kamay ng isang baker, kamay po ng isang talagang mahusay sa pagbe-bake ng cake, no? Lahat po iyan ay magbe-blend po yan, no? Naluluto po yan sa tamang init, no? Natitimplahan po niya yan ng tamang sukat, at nagiging masarap po ang kalalabasan ng cake. Amen. Parang nagutom ako sa kwento mo, cake. Oo, yan, ha? Yun, nagiging masarap po siya, di ba? So, ganun din po sa buhay po natin, no? Dito po, habang inaaral ko po to kanina, meron pang isang illustration po ako idadagdag. Yung mukha po natin. Yan, di ba yung mukha po natin? Kung titignan lang po natin yung ating kilay, hindi po maganda. Katulad ko po, ang kilay ko po sabog eh. Kilay for life. No? Kung mata lang po ang titignan natin, iba-iba po yung ating mga mata, naku, hindi po maganda. Kung ilong, halimbawa, merong ilong na matangos, merong ilong na hindi katangusan, gano'n, no? Hindi maganda. Kung titignan lang po talaga yung hihiwalay po yung bibig sa mukha, iba-ibang size po ng mouth no? So, kung titignan po sila isa-isa, hindi po maganda. Pero nung pag pinagsama po yan sa isang mukha, yan, katulad yan, pinagsama-sama na po yung sa mukha, nagiging maganda po siya, di ba? Yan. Sample. Nagiging pogi. Example, di ba? Kung kilay ko lang po, naku, hindi po maganda, no? Pero dahil pinagsama po sa isang mukha, lumalabas po siyang napakaganda. Ganun po yung pagkakalika sa atin ng Panginoon di ba? We are created in His own image. Amen. No? So, ganun din po sa buhay. Katulad po ng cake, katulad po ng illustration ko po na different parts ng ating face. No? So, those bitter and painful and meaningless moments, when brought together by God, become part of a better plan. Amen, no? So, kapag po yung mga joy and bitter, pinagsama po ng Lord dyan, nagiging maganda po siya. Di ba? So, talagang alam po natin na si God talaga ay kinecreate po niya sa atin yung something good and beautiful. Yan, amen. No, ano po yung application? Kaya kapag nasa gitna po tayo ng hirap, yan, remember po, no? Hindi mo kailangang tawaging good yung masakit. Diba? Kung masakit, be honest, masakit Lord nasaktan ako Lord binetray ako Lord, nasaktan ako, hindi po maganda ang pakiramdam ko Lord. Yun. Pero pwede pong paniwalaan, at dapat din po natin paniwalaan na si God ay kayang gamitin niya po ito for our growth, for our emotional growth, spiritual growth lalo na po, no? For His purpose and ultimately for His glory. Amen. No? So, simplified takeaway yan. Sabi po dito ni Pastor, bigay ko to. So, hindi lahat po ng bagay good. Pero, sa kamay po ng ating Panginoon, wala pong bagay na sayang. Katulad po nung alam niyo po yung isang potter, diba? Pag gumagawa po siya ng palayok, manlililok, diba? Pag gumagawa siya ng pot, ganyan. So, kapag hindi maganda, ano yun iniiba na naman niya yun no? Tawag dito, parang sisirain niya ulit ganun hanggang sa ma-perfect ng Lord yung palayok na yun, hanggang sa lumabas siya na maganda, makinis, no? Pero kung titignan po natin saan nanggaling tong palayok na to, no, marami siyang prosesong pinagdaanan.
talagang inukit siya ng Panginoon sa kanyang mga kamay. So, ganun din po tayo. God can turn the worst into something meaningful. Amen. No? So, maging clear po to dito sa atin na hindi po lahat ng bagay ay good. Yan. Yung pong heartbreak, no? Yung ma-broken heart ka po, hindi po good yun. Hindi po ba? Yung masaktan ang puso mo, hindi po good yun. Yung pinangakuan ka, tapos hindi naman po tinupad, hindi po good yun. Masakit po yun. Yung pong sakit, yung aksidente, yung rejection, hindi rin po good yan. No? At pero, ang sinasabi po ni Apostle Paul doon po sa Romans 8 verses 28 to 29, ay kahit na hindi po mabuti ang situation, God can work it together for good. Doon, for those He loves. Okay? Ginagawa po ng Panginoon na mabuti pa rin po. Okay? So, parang puzzle po iyan. Okay? Alam niyo po yung puzzle, no? Kapag hawak mo po yung isang piraso, iba-iba po kasi ang cut niyan eh. Pag hawak mo po yung iba't ibang piraso, minsan, hindi po maganda, pangit, no? Tapos, sabi, madilim, isang walang sense, no? Pero kapag inilagay po ito sa tamang lugar, inilagay po ng Panginoon sa tamang lugar, makikita mo po kung paano siya bumubuo ng bigger picture. No? Minsan, nasubukan ko na po yun, yung malaking puzzle. Minsan, di ba, pipilit mo, hindi siya akma dun eh. Hahanapin mo talaga po yung mag-fit po doon sa kanyang mga edges eh. No? So, hanggang sa paunti-unti, nabubuo mo po yung mga pieces ng puzzle. Tapos, hanggang sa last piece, nabuo mo siya, wow! Maa-amaze ka, ito pala yung picture niya, ang ganda. Diba? Pero kapag hiwa-hiwalay po yung puzzle na yan, hindi mo makikita yung ganda po niya eh. Unless na talagang nabuo mo po siya lahat. No? So, it's the same sa life po natin. Our painful moments are pieces of a greater story that only God fully understands. Si God lang po talaga ang nakakaunawa. Ako po may mga broken pieces po ako noon. Si Pastor may broken pieces din po noon, no? Oh, at binok mo yung heart ko, di ba? Opo, totoo po yun. 2 beses? Yan. Broken hearted mo. Long hair po long hair kasi. Yan. So, kahit po ngayon, no, may mga broken pieces, pero hindi na po katulad dun dati. And I'm sure, makaka-relate po kayo sa sinasabi ko. Maging kayo po, no, may mga broken pieces. Pero, praise God and thank you, Lord, yung mga broken pieces na yan, si God lang po talaga, sabi nga, ang nakakaunawang mabuti. Siya lamang po ang merong kakayahan. Siya lamang po ang merong mapagmahal na kamay na pinagbubuo-buo po niya yung mga pieces na yan sa buhay po natin. Amen? No? Praise God. So, even if the piece isn't good, God can make it part of something beautiful. Amen. Ito po yung sinasabi ko po noon, na kahit po ang sinimulan po natin ay hindi maganda, yung ating pong lakbayin naging hindi maganda, no? Yung sa tingin natin, pangit, talagang ang gulo-gulo, no? Madilim. Pero habang lumalakad po tayo na hinahayaan natin ang Lord ang siyang mag-direct ng buhay natin. Lord, ikaw na po. Habang siya po nagdadirect ng buhay natin, napapansin po ninyo, habang tayo lumalakad, gumaganda, papaganda yung pong ating nilalakaran. Hanggang doon po sa dulo, makita natin yung ating yung beautiful picture na inilaan po ng Lord Jesus Christ para po sa iyo. Amen, no? Parang ganito. 'Di ba, may mga kwento tayo ng kahapon na ang pangit na hindi mabuti. Pero along the way, kung hinayaan mong lakaran mo 'yun kasama ang Panginoon, wow, pagdating mo doon sa dulo,
wow Lord, ganito pala yung reward mo sa akin. Wow, no? Beautiful, wonderful. Amen. Yan. Then, may reflection question po rito na gusto ko pong i-share sa inyo. What piece of your life right now is difficult to accept? Yan. Can you trust the Lord that it is part of the bigger picture? Yan. So, anong bahagi po ng buhay mo ngayon ang mahirap tanggapin? Mapagkakatiwalaan mo ba ang Panginoon na itong bahaging ito ng mas malaking larawan? Gaya po ng illustration ko po kanina. So, amen. Praise God. Sige, okay. It's my turn. Yes. Okay, pahinga ka muna, dear. Ha? Thank you very much, dear. Okay, so yun po yung unang segment, no, ng ating Q&A. Paano nagiging mabuti ang hindi maganda? So, ulitin natin yung point 1 natin. Ano po? Not everything is good, but God can use everything for good. So, yun po yung sinire po sa atin ni Ben. So, yung second point nito, no, ay paano nagiging mabuti ang hindi maganda based from Romans 8:28, no. Number 2, God's definition of good is different from ours, no. Yes, So yung definition ng good sa Diyos ay iba sa atin. So yan po yung pangalawang answer doon sa tinatanong natin, paano nagiging mabuti ang hindi maganda. God's definition of good is different from ours. Ay, ibig sabihin nito, kapag alam po natin, naririnig natin po yung salitang good, no? Kadalasan, ang iniisip po natin ay, ano yun, walang problema, may comfort at convenience, no? Successful, healthy, masaya. Yun po yung kadalasan na iniisip natin yung salitang good. Pero sa Bible, dear, no? Sa Bible po, mga kaibigan, mga kapatid, ibang-iba po ang definition ni God ng salitang good, ano po? Kaya itong Romans 8:28-29, ano po? Actually, series pala ito, dear, no? Itong ating Q&A na ito based on Romans 8. So, sabi doon, we see that the good referred to is that we conform to the image of Christ. That is, we become like Jesus in character, faith, and obedience. So, isipin mo yung gym workout kung kayo po ay nagwo-workout. Ako, nagwo-workout ako, dear, di ba? Hindi nga lang sa gym, dito lang sa bahay. No? Sa atin, ang good ay pahinga, no? Comfort, walang sakit ng katawan. Pero po sa trainer mo, kung ikaw ay nag-workout sa gym, ang good ay para sa kanya yung pawis mo, resistance, at minsan sakit ng muscles. Kasi doon ka lumalakas at nahuhubog. So, yun po yung ibig sabihin ng God is the same. For God, no, for our God, good is not always comfort. Okay? But character formation. Okay? Ibig sabihin, not just temporary happiness, but eternal holiness, okay? O eternal glory, okay? O glorious eternal sa atin. Ibig sabihin, alam mo, minsan iniisip po natin na kapag sinabi po ni God na good, ibig sabihin, no pain, no struggles, no discomfort, no? Pero hindi ganun po ang perspective o pagtanaw o sa puso ng ating Diyos, no? Ibig sabihin po sa Kanya, ang tunay na mabuti or good ay hindi lang yung komportable ka o happy ka sa moment po na yon, no? Ang good o mabuti para po sa ating Diyos ay yung hinuhubog po niya tayo, no po? Saan? Our character formation, no? Yung values ng ating pagkatao, character formation. So, minsan, ginagamit po niya ang challenges, no, para, matuto tayo ng patience, humility, at faith, di ba? O, matuto tayo yung tinatawag sa Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit, no? Which, siyam yun, no? Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, yun po yung ginagamit ni God, no, na challenges para matuto tayo at tinatawag nating character formation. Kasi po ang comfort
pansamantala lang. Pero ito ang maganda, no, kapatid, mga kaibigan. Ang karakter po na binubuo ng Diyos sa atin, sa inyo po, ay panghabang buhay. Amen? Amen. Hallelujah. At higit pa po, hindi lang temporary happiness ang gusto po ng Diyos para sa iyo, para sa atin, kundi tawag ko nga a glorious destiny or eternal holiness sa buhay po natin, di ba? So ibang-iba po talaga 'yun, ano po? Pag titignan natin ang perspektiba o ang pagtanaw ng Diyos sa good, no? Yung joy po na hindi nakadepende po sa circumstance, kundi sa presence niya. Ibig sabihin po, kaya minsan, kahit hindi komportable, kahit may suffering, ang buhay mo, sa paglilingkod mo, sa ministry mo, sa karir mo, pag-aaral mo, ang goal niya po ay mapalapit tayo sa Kanya. Yan, at maging holy, prepared for eternity. Kung baga, mga kaibigan, mga kapatid, no, para sa ating Diyos, ano po, mas mahalaga ang maging Christ-like. Yan, kaysa maging komportable. Yes, amen. Ang ibig sabihin po, ang tunay na good or mabuti po sa ating Diyos ay yung nakakapaglapit sa atin sa Kanya at sa eternal life na ibinanda po niya po sa atin. Now, ano po ang application nitong point 2 natin? No? Kung iniisip natin na good ay laging madali at masarap, madalas tayong madidisappoint, di po ba? Pero po, kung makikita po natin ang perspective ni God, no po, ang pananaw at puso po ng ating Diyos, wow, kabitid, kaibigan, mas maiintindihan po natin na kahit sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga temptations, sufferings, ay pwedeng maging good. Amen? Kasi hinuhubog niya tayo to be like Christ. Right? So, anong ating take away dito, dear, sa point 2 natin? Ito yung take away po natin. No? Our definition of good is comfort. Yes. God's definition of good is Christ-likeness. Kaya po, minsan hindi align ang prayers natin sa plan niya, pero po laging mas mataas at mas maganda. Amen? Ang kanyang version ng good sa atin. So, iba ang version talaga ni God, no? Sa kanya, sa atin. So ang problema minsan, sabi ko nga po, iba ang definition natin ng good at iba ang kay God. Sa atin, ang good, no, sa atin yon, ang perspektiba ng good sa atin, maging ang siguro yung world view ay success, comfort, answered prayers agad. Pero kay God, ang kanyang biblical perspective ganito, becoming more like Jesus, growing in faith, preparing for eternal purpose. Sabi ko nga, parang gym, parang gym. Sino ba ang gusto ng sore muscles o sumakit ang muscles mo? Masakit, nakakapagod. Pero alam natin na yung soreness na sa yung pag-gym o pag-workout, growth yon, no? Without the pain, sabi nga, walang gain. Di ba? So in the same way, minsan, pinapadaan tayo ni Lord, no po, sa proseso ng discomfort, disappointment, failures, hindi para pahirapan ka, kundi para palakasin ka. Alright? So ito yung ating iwanan kong reflection question sa inyo, no? If you look at your struggles now, no? If you look at your struggles now, how do they work to shape your faith or character? Kung titignan mo ang iyong mga pakikibaka ngayon, o mga hamon ngayon sa buhay mo, paano gumagana ang mga ito upang hubugin ang iyong pananampalataya o pagkatao? So that's number 2. Okay? So okay ka naman, dear. So, pangatlo, panghuli. So yung third point. Third point. Okay, yung third point po is ano muna, i-review mo muna. Point 1, review. Not everyone and not everything is good, but God can use everything for good. Amen. So point 2, God's definition of good is different from ours. Yung definition po ni God na good is different from the world's definition. Yan, mga world's view. Then third point, God works in process, not instant. Amen. No? So, ito madalas po to sabihin ni Pastor sa mundo po natin ito
gusto po ng tao, sanay po ang tao na puro instant. Nauna. Nagmamadali, nauna, no? Gusto kaagad-agad, ayan na po, no? Kaya minsan po, no, gusto rin natin kay God na instant din po siya, instant answer, instant, syempre gusto natin instant healing, no? Gusto natin yung pag may problema tayo, Lord, now na, alisin mo na po yung problema ko, Lord, yung pain ko, Lord, alisin mo na po ito, now na, no? Yung ang dami. Gusto natin si God ay, parang gusto natin na si God ay dinidiktahan, didiktahan natin, namamanipulate po kasi si God. Terms, Yes, no? gusto natin, gusto natin yung shortcut na eh. Gusto natin solution kaagad. Gusto natin, ito na Lord. Sumagot ka na Lord. No, now na. Nag-aantay na ako Lord. No, nagmamadali ako Lord. Kailangan ko na eh. Pero hindi po kasi ganun si Lord, no? Hindi po natin siya madidiktahan. Pero ang sabi po ng Bible, makikita natin si God madalas gumalaw through process, not instantly. Amen, no? So, dinadaan po tayo ng Lord sa kanyang supernatural process. Hindi lang po basta process, but into a supernatural process. Okay? So, ano po yung biblical insight po ng Romans 8:28? Dagdag po natin. No? Sabi po doon sa first yung verse 28a, sabi, all things work together for good, no? So hindi po one thing kundi all things, no? Ang bait po ni Lord, no? Grabe po ang Panginoon. All things, lahat, no? Lahat po ay mapapabuti po niya, hindi lamang po yung one thing. Kasi si God po kasi holistic po siya eh. No, hindi siya yung God na nagsusukat, hindi po siya yung God na ay ito lang aspect na to, ito hindi mo na to. Hindi po. Si God po kapag nag-work po sa buhay po natin, process po 'yan. Lahat po ay aayusin po ng ating Panginoon. So hindi instantly, kundi ano sabi po doon sa verse 28a, work together. Yan, no? Pag sinabing work together, hindi yan yung kaagad-agad. Dumadaan po sa magandang paghubog ng ating Panginoon ng kanyang mga kamay. May process na pinagdadaanan bago lumabas ang resulta. Di ba? Mas maganda po yun. Yung unti-unti po tayong hinuhubog ng Panginoon into Christ-likeness. Yan. Po yan, no? So, yan. Okay. So, katulad po nung isa pong insight, biblical insight po. Yung goal po kasi dito sa pinag-uusapan po natin is Christ-likeness, yung binanggit po ni Pastor Edric. No? Christ-likeness po yan, na yung pong both joys and struggles are woven into His plan. Yung joy, tsaka yung may mga struggles po natin ay ano po yan eh, yung bang yung hinahabi po niya upang ito ay maging isang maganda ang kanyang kalalabasan, no? Maging maganda po ito. So katulad po ng diamond, yan. So ang diamond po ay galing po sa isang ordinaryong bato, no? Pero kailangan po niya ng yung matinding pressure at matagal na panahon bago maging precious stone. Kaya kung napansin niyo po yung diamond, marami po siyang mga cuts, no? Marami po siyang mga edges. Yun. Doon po siya dinadaan. Kasi kapag marami pong cut yan, tapos alam ko, ano po yan eh, hindi siya basta-basta masasabing diamond kung hindi po siya dumaan sa yung talagang matinding process and pressure. Hanggang, sabi nga po ito, hanggang sa maging isang precious stone siya. Di ba? Pag diamond, wow! Ano talaga yan eh. Wow, diamond, no? Ganon. Wala pa ako nabibigay siyang diamond. Wala pa. Gaantay Sunod pa na ako. yun, maghintay ka. Sige. By God's grace. Antayin ko po.
O kaya, ang isa pa pong napakamagandang illustration, yung butterfly. Yan, yung metamorphosis. Yan po, no? Hindi po siya agad nagiging isang napakagandang butterfly. Nagsisimula po siya saan? Sa caterpillar, di ba? Sa cocoon, caterpillar, ganyan, pupa, bago po siya tuluyang maging isang napakagandang paru-paro. Di ba, no? At kung papansinin niyo po ang mga paru-paro, ang mga butterflies po, hindi po sila pare-pareho. Di ba? Very unique po yung kanilang mga colors, very unique po yung kanilang mga features. Ganun po sila pinrases ng Lord. At ganun din po tayo bilang isang kanyang mga nilalang, bilang kanyang mga anak po. Yan. Kaya, kung pipilitin natin ang shortcut, ay mawawala po yung ganda ng design ni God. Totoo po yan. Di ba? Pagka sino-shortcut mo ang mga ilang bagay, hindi po nagiging maayos eh. Nagiging, ano ba to? Minamadali. Bara-bara, no? Instant nga. Yes, no? Kaya, okay lang po yung dumaan tayo sa napakahabang proseso kung ang magiging dulo naman po nito ay yung pong goal natin is Christ-likeness. Amen. Yung huhubugin po tayo, no? Huhubugin po tayo na it is the greater purpose of being conformed to the image of Christ. Yan, no? So, yan po iyon. Then, ano pong application po nito? Kung may kung may prayer ka na parang di pa sinasagot, ang iisipin na lang po natin, Lord, idinadaan mo ako sa process. Huwag po tayo magtatampo. Lord, dinadaan mo ako sa process. Alam ko, Lord, hindi maganda itong situation ko. Sa paningin ko, Lord, hindi po ito maganda. Pero alam ko, Lord, sa paningin mo, you will turn my situation into good, into a beautiful result, no? Into something very beautiful na talagang ma-appreciate ko, Lord God. Kaya minsan ako po, ang palagi sinasabi ko sa Lord, Lord, i-surprise mo naman ako, Lord. Lord, hindi maganda yung nangyari kanina, pero alam ko, Lord, meron ka pong magandang mensahe sa akin bakit nangyayari What's po ito. next? Again, Lord, what's next? Yan, no? Surprise me, Lord. Ganyan, no? Pero minsan, Lord, ang tagal naman, ganyan. Pero sabihin ni Lord, konti pa, konting tiis pa, no? So, kung may trial po tayo na tumatagal, baka ginagamit po ni Lord John para palakasin po ang ating pananampalataya sa Kanya. Pinatatatag niya po tayo, yung ating faith, yung ating pagtitiwala po sa Kanya, step by step. And remember po, yan, as always, delay is not denial. Okay? So, it's God's process of preparation. Medyo matagal. Pine-prepare ka ng Lord. Pine-prepare ka ni Lord into something beautiful, into something super ordinary or supernatural, into something extraordinary. Kasi kapag anak ng Diyos, ayaw po ni Lord ng ordinary lang po tayo eh. Gusto ni Lord extraordinary, supernatural. You are supernaturally blessed. Yan, amen. So sometimes when we pray and the Lord doesn't answer right away, iniisip natin na sabi natin, maybe He doesn't want to, no? Siguro ayaw ni Lord. Siguro hindi ako favorite ni Lord. Or worse, nag-iisip tayo ng hindi maganda. Or sabi natin, siguro hindi pinakikinggan ni God yung prayer ko. Tinatakpan niya yung tenga ko. Hindi nakatingin sa akin si God. Tinatalikuran ako ni God. Yan po yung misa na nagiging parang tampo natin sa Panginoon. Pero tandaan po natin, nag-iimo po tayo kay Lord. Lord, nagtatampo ako sa iyo, Lord. Pero alam mo, dear, pwede rin naman sabihin sa Lord yun eh, lalo kapag ka-intimate po kayo sa Panginoon. Lord, nagtatampo na ako sa iyo, parang ang tagal-tagal. Pero alam ko, Lord, kaya matagal yan kasi pinagaganda mo yung kwento ko. Amen. Diba? Amen. Yun. So, preparing you for what you're praying for. Yan, no? So, tandaan natin, delay is not denial. So, hindi ibig sabihin, hindi sumasagot si Lord. Si Lord po kasi may sariling timeline.
No? So, yan po yung sinasabi ko po palagi na God has His own timetable. Iba po yung timetable natin sa Kanya. Kaya, sa delay na yon may ginagawa po siya, si Lord. Kaya nga po sabi ko po kanina, pine-prepare niya po tayo. While you're praying, kaya mahalaga po talaga na while waiting, we are worshiping Him, we are praying, we are soaking, we are seeking God in prayer, no? And preparing the blessings for you. Anak, hinahanda ko yung blessings ko sa'yo. Inihahanda ko yung puso mo, inihahanda ng Lord yung puso natin para kapag ibinuhos niya, take note ha, ibinuhos niya yung kanyang pagpapala. Rumaragasan. Yes, rumaragasan. Nakahanda yung puso natin. No? Handa na tayo. Yan. Kung ang puso natin hindi pa handa, binibigyan niya tayo ng panahon para tumibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng panahon para, anak, magtiwala ka lang sa akin. Tiwala pa more, no, kay Lord. Kung ang blessing naman, hindi pa yung timing, no, pinapahintay tayo hanggang perfect moment. Yan. So, lahat po tayo may blessing. Alam niyo po, gustong-gusto ko po yung illustration na si God, ang bawat isa po sa atin, meron po tayong gifts na nandun na po sa heaven yung mga gifts natin. Meron pong kwarto doon na napakalaking kwarto. Nandun yung mga gifts natin eh. No? Nandun na po. Hindi pa lang po maibigay ni Lord dahil pinaprocess pa po niya tayo. No? Pinaprocess pa po niya tayo. Yan. So, the delay is not a punishment. No? Aalisin po natin sa isip natin yan. Delay, siguro pinarurusahan ako ng Lord. Siguro hindi niya ako love, ganyan, no? Hindi po, alisin po natin yun. But a process of preparation. Katulad po ng isang farmer, he doesn't wonder why the seeds take so long to grow because he knows there is a time to plant and a time to harvest, no? Gaya po nun sa Ecclesiastes chapter 3, there is a time for every season. Meron po tayong time and season na binibigay ng Lord sa bawat isa sa atin. Iba po ang time and season ko, iba din po ang time and season ni Pastor, iba rin po ang time and season niyo po. Yan. So, ganoon po ang ating Panginoon. He uses delay to grow our patience, faith, and character. To be a godly character, to be Christ-like, no? Bago niya ibigay yung kanyang promise. Nandiyan na po ang promise ng Lord, no? Pero alam kasi ni Lord alam po niya yung puso natin. Si Lord lang po nakakaalam kung kailan yung yung perfect time, no, na para maibigay niya yung kanyang blessings for us. Kaya kung naghihintay po tayo ngayon, naghihintay ka ngayon, wag po isipin na no, agad si Lord. Baka not yet, anak, hindi pa muna. Yan. I am preparing you. I am preparing your heart, anak. Okay? So, ano po ang giveaway? God, take away. Take away. Ano po ang take away? Take away. Give away. Yan. God is not in a hurry. Yan. Ang tao po kasi nagmamadali Mainipin po kasi ang tao pero not God. Kasi God po siya no? Ang tao kasi pag nagmadali, ay ang nagiging result, palpak. Kulang-kulang. Naku, mali. Ano ba yan? Si God, sigurado po kasi si God gusto niya, sigurado, gusto niya, yun talagang para sa'yo talaga anak to, no? Hindi ito yung parang, sige, okay na sa'yo nak, okay na yan. No, hindi po ganun si God, no? He values transformation over speed. Amen. Hindi lahat po instant kay God kasi ang tunay na pagbabago ay dumadaan po sa proseso. Yan, paulit-ulit, ang kulit-kulit ko na po dyan. Here's the reality. Hindi mo agad makikita yung good. Hindi siya parang instant noodles. Yung pong Romans 8:28 says, work together. Ibig sabihin may process. Parang adobo. Sarap yan. Parang adobo. Yan, ano tawag dyan? Chicken CPA. pork adobo. CPA. Yes, parang CPA po yan. Chicken pork adobo. Kung titikman mo agad, habang hilaw pa, at hindi pa naluluto na mabuti yung suka, hindi po masarap. Matapang yung asim niya, no? So, pero kapag hinintay mo pong maluto na dahan-dahan,
saka mo mararanasan, no? Saka mo matitikman na, wow, ang sarap. So yummy, delicious. Yan, no? Parang sakik, no? Sakik, hindi Nagutom na minamadali. naman ako, adobo na naman pinag-uusapan. Sakik, hindi minamadali. Lahat ng bagay hindi po dapat madaliin. No? So, ganun din po ang ating buhay, ang ating spiritual life, ang ating pong life here on earth, yung mga ingredients ng hirap, yung tears, yung mga luha natin, yung mga disappointments, yung mga failures, kapag pinaghalo po yan, at ang kamay po ng Diyos ang naghalo niyan, ang kamay ng Diyos ang nagmold niyan, ang nag-shape niyan, wow, nagiging mabuti po siya, nagiging napakabuti, nagiging napakaganda po. Yan. So, what is our reflection question here? Are you willing to trust God's process even if you haven't seen the finished product yet? Yan, handa ka bang magtiwala sa process ni God kahit hindi mo pa nakikita yung tapos ng produktong ito, ang result. Alam niyo po, ang sagot po natin dyan, very sure po ako, yes, we will trust God. Kasi God siya eh. God siya, 100% subok na po natin ang Lord. Siya ang magtatapos Yes. ng glorious destiny. Yes, no? Sapagkat siya ang Diyos eh. May destiny siya Yes, amen. na hinanda sa ating lahat. So, ang Diyos pa rin ang siyang magtatapos Yes. at gaganap. Sabi nga, God has the final say. God has the final word. Kaya napakaganda yung sisimulan natin yung buhay natin sa Panginoon at tatapusin natin ito. And we allow God na matapos yung ating story na kasama po siya. Yung in between, marami kasi talaga nangyari in between eh. Basta importante, tatapusin ni God ito and we allow God na tapusin niya ito na mabuti. Sige, conclusion ka na din. Isang oras So, conclusion. So, paano nagiging mabuti ang hindi maganda? Hindi lahat good, pero God can use everything for good. God's definition of good is different from ours, and the good comes in process, not instant. Okay, so allow me to pray for you. Ayan. So, I want to share this prayer for you. So, Lord Jesus, thank you for reminding us na kahit hindi maganda yung situation namin right now, kung may mga situation kami na hindi favorable, oh God, to us, you can still work it for our good. So, Lord Jesus, Abba Father, help us to trust your timing, your process, and your purpose. Help us, Lord, na makita namin in our pain is never wasted in your hands, oh God. You remember every pain that we are experiencing, oh God. At ang bawat pain na yan, Panginoon, you will turn it into glorious destiny, oh God. And Father God, you can use everything for good to those who love you and are called according to your purpose. So Lord, teach us, Lord, to trust your process, oh God. Even sometimes, it hurts, Panginoon, no? Even sometimes, ang tagal, Lord. And God, the Holy Spirit, help us to understand. Give us the oil of understanding sa amin pong mga paghihintay na ito. And give us, Lord, a strong faith. Increase our faith, O God. Let our faith be stronger, O God. Sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon, makita namin na ang kabutihan po namin ang talagang ninanais mo, O Lord God. At ang higit sa lahat, Panginoon, you want us. It is your heart desire, O God, for us to be like you, O God. So, Lord Jesus, we surrender to you all our worries, all our pains, O God, even our answered questions, O God. And we are not afraid, O God, to ask questions to you, O God, because you are our Abba Father, our loving Father in heaven. So, we believe, Lord, we believe, O God, by faith, O God, at we believe in our hearts, Panginoon, that you are working behind the scenes for our good and for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Okay, sige po. Let us receive the benediction, no po. So, let us brothers and sisters in Christ, as we live every day, no po, may we carry this promise, no po, and we know that
in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, brothers and sisters in Christ, go in peace with the assurance that kahit anong pinagdadaanan mo, God is weaving it together. Inaayos ni Lord lahat Yes, yan. Lord. Amen. Working together for His greater plan. May the love of the Father, the grace of the Son, and the power of the Holy Spirit strengthen you and keep you steadfast in faith. I bless you now in the name of the Father, Amen. and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, 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 and amen. amen. Okay, so salamat po. Thank you for joining us today sa ating episode, no? Dito po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast. Kung nakarelate po kayo at may kilala kang kahit kailangan marinig po ito, please share this podcast with them, no? Don't forget to subscribe Yes. para hindi mo po ma-miss ang susunod po nating episode. So remember, And thank you for listening patiently and lovingly. yes, so po, remember this, hindi lahat po ng bagay maganda, Yes. pero kay Lord, lahat may magandang dahilan. So ito po Amen. ang inyong pong lingkod, Pastor Edric. And that So reminding you that faith is not just for Sundays, it's for every day. Shalom. Amen. And God bless you all. everyone. Have See you. a restful sleep. Good Yeah po. night. Good night. God bless po.